should warn all my rivals. Tapos na naman ang isang araw na napakainit at nakakapagod na buhay natin dito sa loob ng farm. Sa Pilipinas, pagkapagod tayo maghapon sa trabaho, syempre gusto natin merienda. Dahil pagod tayo maghapon sa pagtatabas ng damo, gagawa tayo ng isang classic merienda nating mga Pinoy. Lucky Me Pancit Canton. Alam naman natin na masarap ang lasa ng Lucky Me Pancit Canton. Pero, meron pang i-improve yan. Susubukan natin ihalo yan sa pambansang pansit ng Japan, ang Yaki Udon. Kung ano magiging lasa, hindi ko rin alam dahil first time ko lang gagawin yan. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin kung ano ang kalalabasan ng Yaki Me Pancit Udon. Let's go! Okay, mag-start na tayo magluto. Sa totoo lang pare, first time ko lang gagawin tong eksperimento na to. Hindi ko alam kung ano magiging lasa nito. Kung legit ang lasa, ipagmamalaki ko sa inyo. Pero kung bad trip ang lasa, ako mismo ang magbaba sa sarili ko. Kaya simulan na natin lutuin to. Imbis na original flavor ang gamitin ko, ang ginamit ko ay itong extra hot chili. Kasi ang yakisoba o yaki udong ay medyo manamis-namis na yung lasa. So para may konting kick, gagamit tayo ng hot and spicy na pancit canton. So okay pare, simulan na natin to. Unahin natin i-prepare yung mga gulay. Okay din mga gulay natin. Meron tayong repolyo, carrots, scallion. Sunod na natin gawin yung sauce. Kailangan natin ng, kung wala kayong ganito, tansya-tansya na lang, 30 ml na tubig, 2 teaspoon ng Worcestershire sauce, basta, yun na yun, 2 teaspoon 10 ml, 2 teaspoon ng dark soy sauce. Ito, para may mas dagdag kulay, mas maitim, mas maganda yung ating yaki udong. 2 teaspoon ng oyster sauce, pandagdag umami. 2 teaspoon ng mirin. Yung mirin kasi, ito yung nagbibigay ng tamis. Yung iba kasi, optional, pag wala kang mirin, pwede namang asukal. Tapos, itong Lucky Me na sauce, yung hot and spicy sauce, ihahalo na rin natin dito. Konting magic sarap, haluin nyo mabuti. Tapos tikman nyo. Ayos to. Mukhang okay to. Itong chili powder niya, ilalagay natin kapag sinosotay na natin lahat ng ingredients natin. Kasi dito, pag hinalo natin, baka mamuo eh. Mas maganda doon na sa mismong wok habang sinosotay natin yung mga ingredients. Dahil pre-cook na yung ating udong noodles, pakuluan na lang siya ng mga 1 minuto. Tapos, i-drain mo ito. Isunod mo ng pakuluan ng Lucky Me noodles ng 2 minuto. I-drain at hugasan agad ng malamig na tubig para hindi ma-overcook ito. Simula na tayo mag-isa. Lagyan ng mantika. 1 teaspoon ng minced garlic. 1 teaspoon ng minced ginger. 200 grams na pork belly na hiniwa ng maninipis, haluin at timplahan ng asin at paminta. Igisa lang ng mga 3 minuto ang pork belly. Sunod mo nang ilagay ang ating carrots. Igisa ng 1 minuto bago ilagay ang mga malalambot na gulay. Unahin ang scallion. Sunod mo na rin ilagay ang ating repolyo. Igisa, haluin, at pagulungin sa kaldero para magmukha naman tayong kusinero. Ihiwalay mo na sa malinis na pinggan ang ating iginisang gulay. Sunod na nating lutuin ang ating mga noodles. Sprayan ng mantika ang wok. Unahing ilagay ang udong noodles. I-press ang udong noodles sa wok para maiprito ito ng bahagya. Mas masarap kasi ang yaki udong kapag may smoky flavor. Sunod na rin ilagay ang Lucky Me noodles. Haluin at muli itong pagulungin. Pagkatapos ng mga 2 minuto,
muli nang ilagay ang ating ginisang gulay. Habang sinasangkot siya natin to, ngayon natin ilalagay yung chili powder. Ikalat ng mabuti ang powder para hindi ito mamuo. Kaputong to, oras na para ilagay natin yung ating yakisoba sauce. Pag nailagay na ang sauce, haluin ito ng 1 hanggang 2 minuto hanggang pumalat na lahat ng sauce sa ating mga ingredients. Ang ganda ng itsura, pare. Mukhang okay na, brad, ah. Mga 1 minuto mo lang isang kutsa, okay na yan. Okay na to, tol. Plating na tayo. Excited na ang tikman. Ayaw ko muna tikman ngayon. Gusto ko yung dire-diretso na tikim. Siyempre, hindi mawawala sa yaki udong ang pickled ginger at nilagang itlog naman kapag kalaki may pansit canton. Budburan ng konting bonito flakes at wala, ito na ang ating Yakimi Pansit Udong. Oras na para sintensyahan natin ito ang ating Yakimi Udong. Lucky Me na may Yaki Udong. Kirain na natin to. Unang subo. Thank you, Lord. Alam mo minsan, sa katarantado ako, sa kung ano-anong pagkain ang pinaghahalo-halo ko, minsan makakadisuri ka ng maganda na masarap ang lasa. Ang sarap, pare. Yung tamis ng yaki udong, tapos yung mga gulay, yung pork belly, tapos sinaluan natin ng yung alam na alam nating lasa ng pansit canton na hot and spicy. Balanse, tol. Ang sarap. Tapos, yung sinasabi ko, yung noodles niya na udong, tapos yung pansit canton na mas maliit, ang ganda ng texture, naghahalo, balanse. Haluan natin ng Benishoga. Sabi ko kanina, kapag legit, sasabihin kong legit. Kapag ka bad trip, ibabas ko yung sarili ko. Tol, legit. Masarap to sa kanin lamig. Andali, kukuha ang kanin. Kumuha ang kanin. Mukhang masarap sa kanin. Di ba yung pansit canton sa atin, ako gusto ko yung sa kaning lamig, hindi yung kaning mainit. Ito kaning lamig. Ito yung mga meriendang uulit-ulitin mo kahit medyo mendok sa ipaghanda. Mendok sa ibig sabihin, medyo matrabaho iprepara. Pero sulit, pare. Hindi ko akalain na ganito ang magiging lasa nito. Tama-tama lang yung ahang niya, yung tamis. Yung udong noodles, na mataba, kinumbinasyon natin sa pansit canton noodles. Ang ganda ng balanse. Dito ko natatapusin ang video na to, pare. Hanggang sa muli. Isa na namang Filipino dish na may konting Japanese twist. Yakimi udong. Try mo na. Bye-bye!